Ayan, Yes! welcome back. Welcome back. Yun. Sige, tingnan ko yung sa DAR. Nawala yung ating news sa DAR, partner. Oh yes, ito po. Yeah. Sabi nga, tungkol sa yung mga co-ops ng Sarangani na nag-renew ng marketing agreement with BGMP, ay natutuwa po ang ating DAR Saxorgen Assistant Regional Director na si Roldan, Director H. Roldan Al-Ajit. Nagpapasalamat sa Alagco Co-ops ng continuing partnership nila. At sa tie-up na ito, talagang magkakaroon ng secured, steady market ng mga pagkain para sa ating mga PDLs, yung mga persons deprived of liberty ng ating BJMP. At lahat ng alam nyo, ma'am, ang sales nila umabot na po sa 930,000. Dagdagan na rin po ang kanilang sales. During the kamustahan and signing of the marketing agreement, yung DAR Provincial Agrarian Reform Officer na si Ramoncito Marciano, congratulatory Alagco at sinabing, alam nyo, talagang kailangan natin ng 5 C. Ang C, lagi tayo mag-communicate, mag-coordinate, collaboration, cooperation, and convergence para sa ating tuloy-tuloy na partnership. At for the part ng ating mga PJMP officials, pinabati po natin sila Inspector Ramsey Placer, si Superintendent Brian Season, Ferdinand Suelan Sr., Superintendent Dinah Plaza, at lahat na kanilang mess officers who voiced their commitment to their partnership. The PAHF, yung talagang programa para sa hunger and poverty, is DAR's talagang initiative to seek address against hunger and poverty through the synergy and convergence of essential services tulad ng DAR. Yan, mabuhay po ang DAR, ating Secretary Conrad Estrella III. Very good. Yan, good news para sa mga magsasaka yan. Alam naman natin ang isa sa mga advocacy natin ay para sa mga magsasaka, di ba? No farm. Oh, yes. Yes. No food. Yes, oo. At lalo nga, ngayon, sabi nga ni Go Negosyo founder, Joey Concepcion, they're ready to converge with our DAR beneficiaries. We try to make the abandoned land to be a land of abundance. So, kailangan ng mga investments po dyan. At kung investments naman at pagkain na pag-uusapan, meron po tayong balita na this time, you have to have the Master Choice experience. Ito na yung ating Make Your Everyday Meals Extraordinary with Master Choice by Master Siomai. Oh my. So, surprise your family by Master Siomai and treat yourself by elevating your food with the masterful touch of Master Siomai. Master Choice by Master Siomai is now available in selected supermarkets near you. Nakita ko yan sa South Supermarket sa Alabang. Nakita mo sa Alabang. Oo. Tanong ko, ano ba ang bestseller dito? Ma'am, lahat. Sabi niya, sold out na. Lahat. Oo. Habang hinihintay natin ang ating special guest, alam mo, hinihintay ko naman, partner. Yan sa Master Siomai. Sana maririnig ng may-ari, ating kaibigan. Sana gumawa rin sila ng vegetarian option. Plant-based option. Veggies option. Okay. Ang ganda yun, natural sa ating mga health and fitness advocates. Alam mo, partner, minsan nung pumunta ako sa, saan ba yun? Kung si Tokyo or Osaka yata. Yes. Akong nakikita ang haba ng pila ng mga tao. So I asked our tour guide, why are they lining up? The line is so long. That's the famous dumpling, vegetable dumpling. Yun lang ang kanilang produkto, vegetable dumpling, vegetable siopaw. Wow, yes, tama. So, gusto ko rin pumila. Oo. Pero ang haba ng line.
But finally, I was able to try it. Somebody gave me. Ang sarap. Gulay lang yun, ha? Alam ng mga vegetarians kung anong sinasabi ko kasi iba yung panlasa ng mga vegetarians, eh. Iba hanap nilang lasa. Yeah. Tama yung suggestion mo. Kailangan natin. Diba? Magandang suggestion yan. Healthy choice. Healthy choice by Veggie. Gulay. Gulay. At saka yan isa sa mga ating mga layunin itong taon na ito, di ba? Maging mas healthy ang ating minamahal na Pilipinas. Pero kailangan mag-umpisa sa atin sarili, di ba? Sa bawat tao. It has to start with us. Yeah. Ang pagbabago ay kailangan mag-umpisa sa atin sarili. So, kung gusto natin, kasi daming nagtatanong, ano ba talaga ang dapat gawin para maging mas healthy ang katawan? Hindi ko naman sinasabi, do not eat meat. Kasi I also eat meat, no? Chicken, fish, Sinasabi ko lang, damihan nyo na lang ang pagkain ng gulay. Gulay. Nung Pasko nga, nag-reunion eh. Medyo sabi ko sa mga pamangking ko na mga bago nila, hindi nila sinasanay kasi hindi sila kumakain. Hindi nila sinanay ang mga anak nila na kumain. May handa ng masarap na gulay ng mga atik. Naku, order online. Oo. Palang gulay? Ang new generation, nako. You need nutrition. Ang gusto nila, take out or delivery. Nandiyan na nakalapag na ang sarap-sarap. Right? Yung food to go, yan ang gusto nila. Pero paano natin papalitan yan o babaguhin yan, partner? Sa mga magulang, di ba? Yes. Yes, tulad ng suggestion mo at yung New Year's resolution, turuan muli lahat ng kabataan ng urban gardening sa eskwelahan, magtanim muli. Yan ang ngayong mission natin to be a productive, nutritious life. So sabi nga ni VP Sara, nag-partner sa Go Negosyo, turuan natin mga bata magtanim and then maging agripreneurs. Kaya nga gusto magkaroon ng entrepreneurship program sa DepEd ang mga bata. Dahil kasi naman tayo, di ba naalala mo, Ma'am Cory, lalabas tayo ng may kanya-kanya tayong tanim. Di ba may nagtatanim tayo? Pero partner, yung entrepreneurship na yun, gustong-gusto ko yun. Oh, yes. Included in the curriculum. At isa pa, partner, di ba sa Amerika, required sila isang buong unit yata o ilang units yun, na isang kurso to teach them basic carpentry, home repair, di ba? Mga home repair skills. Making skills. Hindi yung sa pagluluto ng pagkain, ha? Yes. It's house repair and carpentry, basic carpentry. To be basic electrical workshop. Yes. Basic plumbing. Merong carpentry. Pero isang course lang yun daw. Required lahat sila. Kaya makita mo sa Amerika, sila mismo ang nag-aayos ng kanilang mga problema sa tahanan nila. Tama. Yes, dapat maging Saint Joseph the Worker muli ang mga ang ating mga kabataan. Kasi imbis na ito ang ginagamit, bigyan ng martilyo, bigyan ng shovel, it start to rebuild. Yun. Kaya nga, binabati ko rin ang tulad ng Don Bosco na high school na magse-celebrate ng 45th anniversary ang DILG natin kasama natin sa RHC. Check Benhar, 45 na sila. Tinatext mo ang ating guest, baka na-delay lang. Na-delay lang yan dahil maraming meetings. Binabating sila 45th anniversary na nila, Sec Benhar, and yes, Edmond the Twin ng Don Bosco High School. Ngayong January po ang homecoming nila. At kami naman sa Green Hills, sa Lasal Green Hills, ganyan din kami. Technical skills, automotive meron kami. Kaya... Pati automotive pala. How to place a tire. Ay nako, dapat lahat po tayo mga
marunong magmaneho. Kailangan din natin yan. Paano ang lalo na first aid, paano ang mag-maintain ng auto. At dapat tayo naglilinis ng auto para alam natin. Oo. Alam nyo, matanong ko nga partner, di ba during the holidays, merong sinaset up ng, sino ba ang in charge dyan? Hindi naman ang MMDA, ano? MMDA ba yun? Sa traffic control? Sa mga vacationers? Yeah. Oo. Sa UH ba yun? Meron ding highway patrol, meron ding kanya-kanya ang mga national roadways natin. Kasi maraming mga incidents sa December 31, yung mga nasiraan ng kotse o nagkaroon ng flat. Oo. Wala ba yung, di ba nagpatayo sila noon ng merong service, emergency service provider na makakatulong sa mga nagko-commute, sa mga commuters? Kasi, yes. Alam ko, tumawag sa akin na nagkaroon sila ng flat sa service road malapit sa Sukat yata yun. Yeah. Tapos walang tumutulong sa kanila. Siyempre midnight Exactong New Year's. Doon sila midnight. So, nagkaroon sila ng flat. Walang katao-tao doon sa service road. Siyempre, that's the height of the holiday. So, holiday siya. Sa isang gasolinahan, partner, pumunta sila sa isang gasolinahan, halos ng tao doon, may mga nag-duty lang sa gabing yun. Yeah. Alam mo, they overcharged them. Just to change the flat tire kasi wala silang, jack. Yan ang sinasabi ko, walang jack, wala. So, pumunta sila doon sa gasoline station, I won't mention the name muna. Yung mga taong ng duty that night, you know how much ang chinarge nila sa mga tao? Kawawa naman ang pamilya. 5,000 pesos to change a flat tire. Pakibulo mo nga sa akin yan, mabisitahan ko nga sila para makausap ko ng matino. Hindi sila naaawa naman sa mga taong... 5,000 naman, kawawa naman. Alam niyo naman kailangan tulungan niyo, mapagtulong kayo. Pwede naman yung minimum naman na bulong mo sa akin siya. Ang rason nila, ang dahilan nila, sir, kung tatawag kayo sa service, kung tatawag kayo ngayon, 5,000 din ang charge nila. Sabi nilang ganun. Saan sinabi ko, akin yung telepono, ako natatawag. Pero imagine, that was 12:30, right? 12:15. The height of the putukan, mga 12:15, ganun. Ano pala, talagang it's really a happy New Year. It's just a food for thought, no? Parang kung sinong nakikinig doon sa ating mga pamahalaan, ating gobyerno, na sana pag-isipan din nila, meron silang mga service assistance, road assistance service. Yes. Especially road assistance, right. Yeah, especially the special days or kaya talagang special hour. Wow. Ayan, next pa ng ating special guest, parang, teka muna, tatawag na ako. Partner, meron ba kayong tips for Chinese New Year? Year of the Dragon? Yes! Yes! Siyempre. Unang tip ng aking kaibigan na feng shui expert, sabi nila, ang unang gagawin natin ay kumuha kayo ng walis. Kailangan malinis ang kapaligiran, inyong kapaligiran, at malinis lalong-lalo na salamin. Ating tahanan. Yes, sa loob. Yeah, bawal yung mga may alikabok. Siyempre, maalikabok ang Pilipinas, pero bawal yung hindi nagwawalis araw-araw, at bawal yung may mga agiw-agiw. Yes. Bawal yun. Kasi siyang hindrance sa ating pagpasok ng good luck sa buhay natin. Oo, at lalo na rin linisin daw yung mga salamin. Yung sa loob, Salamin, oo. Kailangan malinis.
Eh, syempre, dapat Lahat ng manatili agency. tayo. At least, of course, oo. Tawag na ako, partner. Sandali Sige, lang. tawag ka lang. At syempre, kailangan din hindi lang tayo ang paligid na ang malinis, tayo rin, kailangan din tayo ang malinis. Mula sa labas, maliligo, at maganda mag-New Year, medyo nagkumpisal ka ba? Lahat ng mga forgiveness, sige na, okay na yan, dapat nung Pasko. Pero may pagkakataon pa. Christmas pa po ngayon, ha? Ngayong linggo po ang Feast of the Three Kings. Yan po, mga matchay natin. Yan ang ating gabay. Sana bawat tayong lahat ay naghahanap. Ang haba ng binyahin ng Three Kings. So alam niyo lang, nakita ko po sa Israel yun. Ang lamig-lamig po doon at napakalayo ng binyahin nila. Tulad din natin ngayong linggong ito, pagkakatapos ng Kapaskuhan, nahalahanap na natin sana ang Kristo sa buhay natin at sa bawat mahal natin sa ating buhay. Nagpapasalamat din kami sa 2023 at ang dami naming special guests na talagang natulungan at lalo-lalo na nung huli. Nagpapasalamat kami sa mga nagbigay ng mga wheelchairs at nagbigay din ng mga... Meron tayong part 2, di ba, partner? Oh yes, we have partner wheelchairs and bicycles for mga learners. Pwede rin siguro natin palabas ngayon yun, DZRH Tech. Yung nagpasalamat na isa na bata na bibigay niya yung wheelchair sa kanyang lola. Andyan siya, ayun. Yeah. Ako po si Mika Asa Natlao. Ito pong wheelchair na to ay gagamitin po ng mama ko. Pangalan po niya is Catherine and yung lola ko din po. Siya din po yung isa sa mga gagamit ng itong wheelchair kasi yun po. Nahirapan po siyang maglakad ngayon sa edad na 85. Kaya po, maraming salamat po sa nag-donate. Thank you DCRH and Kaiman. Yun. Thank you. Kaya mo yan, Angels. Alam niyo na kung sinong kayo. Nag-partner po kami sa CFC. Ang top yan po yung Answer for the Cry of the Poor ng edukasyon at scholarship ang kanilang mission. So, habang nag-uusap po kami na in-interview namin sila, sinare ni Ma'am Cory na nung panahon insidente niya, ayan, yung kanyang kidnap, backstory yun. Ang sumagip. Di ba? Sumagip o parang ang nasakyan mo ay yung isang doktor na for Christ. Alam mo, nung pinunit yan ni James Kumar ng VACC Volunteers Against Crime and Corruption sa isang director doon. By the way, I am Vice Chairman of Volunteers Against Crime and Corruption, mga kaibigan. Yun, yes. Matagal na ako sa VACC since 1998. During the time pa of Lauro Visconde, Dante Gomez, yan. At saka si dating Yusek Bubotdinho. Yun. So anyway, si James nag-donate ng mga bicycles at wheelchairs sa ngalan ng VACC sa aming pagseservisyo sa community. Ngayon, akala ko yung dinonate niya, di ba partner, nung binuksan natin yung kahon? Yes. Nung na-assemble na yung bike, sabi ko, kakaiba itong bike na ito. Ano klaseng bike ba ito? Nung pala yung bike yun? Yeah, maganda, yeah. Kasi, talagang kasi mga learners, hindi lang naman dito sa flatlands, nando sa probinsya, nasa bundok, nasa ating mga kanayunan. Kailangan. Kaya ng bike, kaya nagpapasalamat kami sa aming co-director ng VACC, Boy Evangelista. Hello, my friend. Yes, and yan din ang part ng ating operation tulong ng DZRH kasi alam niyo naman, nag-nationwide na ang operation tulong. Partner, pwede tayong magbigay din ng crime prevention tips. Oh, yes. Mga kababaihan, di ba? Tama. Gagawin natin. Kalalakihan, para sa buong pamilya. Mga crime prevention tips, sama natin ang PNP at VACC. Gusto nyo? Simple yung tips na hindi natin akalain makakatulong, makakasalba sa buhay po natin. Maganda yung plano. Next week tayo dyan. At siyempre,
inaano rin natin ng mga congratulate natin ng ating mga kapulisan. Ngayon, naayos po ang translasyon 2024 po. Ngayon, mula Monday and then up to Tuesday. Yan. Talagang ang dami kong kaibigan, naka-ready na. Alam mo, ang ginagawa nila yung iba, talagang sasakay sila MRT, tanggal na yung tsinelas. Wala nang mga ano yun. Nakayapak lang sila. Alam mo, lang yun. Marami tayong mga kaibigan. How do they do that? Of course, kaya naman natin. We were born without sleepers. Bakit? Di ba nung lumakad tayo, di naman tayo nakaano. Sabi nila, hindi, wala kami napipil pag nandun na kami. Parang the Spirit, the Holy Spirit talagang consents to them. Talaga, sa totoo lang. Meron nga akong kapitbahay dito, talagang devoto siya eh. Pero may ano siya, may kaya ng ano na talagang, ang ano niya, namibigay siya ng mga groceries to teach everybody to pray. Ang galing mga bata, dinadala nila yung mga bata, ano? Ayan yan yung yan yung mga parada ng mga iba-ibang nilang imahen. Ayun. Merong blessing kasi nangyari before this week kasi yata, this week. Pinityo yan ng ating DZRH. Bine-bless yun, iba-ibang imahe yun. Maganda. Iba-iba yan. Imahe nasa procession. Ano po? Ilang imahe na nandyan sa procession nila? Hindi. Ang talagang sa Tuesday po yun. Yung talagang ating Black Nazarene na galing Quiapo sa ito procession talaga yun. Yun talaga. Ito ngayon, last week po yan last days. Dami niyan. Mula iba-ibang probinsya. Ang lalayo ano iba eh. From the south, from the north. At yan po ang talagang kultura at yan ang the best, the two jewels of the pauper ng Pilipino. Tira mo, 15 kapulisan ang nandyan. Dami. Oo. Dadaan nga ako later. 15,000, di ba? Yes. 15,000. 442 na. Okay. Yan, maganda. At mamaya, mapopostpone itong special guest po natin, but it's okay. Meron kaming special announcement. Yes, you're... yung aming Health and Wellness Conference and Exposition. Ito po ay gaganapin sa SMX January 26, 27, 28. Inaanyayahan po namin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan, na sumali, makisalo sa aming Go and Get Better Health and Wellness Conference 2024. Ibig sabihin, 2025 meron din. Mas malaki pa, mas malawakan pa. Ang kinuha namin na isang buong hall ng SMX partner, malaki na rin yun. Oo. Sa totoo lang, ang hirap talaga mag-book sa SMX kasi kung kayo ay may intensyon na mag-book ng isang event sa SMX, you'd better plan it for 2025. Punong-puno na. Yun. Talaga, a year or 2 years in advance. Oo. Malapit na pala to. Tanungin mo sa akin kung anong mangyayari doon. What will be the happening? What will be the event? What are the activities? Guest of honor and speaker sa January 26 ay walang iba kundi ating kaibigan ng Batikang Secretary ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa. Siya ang aming guest of honor and speaker. And we're waiting for a few more to confirm. A few more detalles. Tapos, yung mga exhibitors po ay ang dami. Kasi ito po mga exhibitors ay galing sa industriya ng health, wellness, may anti-aging, merong prevention, merong mga hospital, mga Batikan hospital na may mga packages para sa ating mga bisita. Packages meaning health check-up, mga ganon. Meron din mga on the spot, merong mga health check-up din. Yan, may on the spot health check-up. Tapos meron ding scalp and hair check-up. Tapos meron ding
mga booths sa beauty and aesthetics. Aesthetics. Diba? Para Kailangan ayusin ang panloob, pero yung panlabas din, meron kami. So, beauty inside and out. Tapos, isa sa mga advocacy po natin ay green living. Ibig sabihin, ano kaya ang kinakain natin araw-araw? Ayan, marami kaming mga speakers on health and wellness. Meron din kaming mga fitness experts. Kasama din si paborito natin, Suki dito sa Kaya Mo Yan, si Jim and Tony Saret. Oy, mag-asawa. Yeah. Meron tayong dancing session, exercise session, at marami po kaming mga speakers sa larangan ng health and wellness. Ating kalusugan, ating kagandahan, ating kalikasan. Kasi meron po kaming special section on horticulture. Uy. Yung mga plantitos and plantitas. Yes. Very special sale sa mga exotic ornamentals na i-display po namin doon sa SMX January 26, 27, 28. Kasama po ang Arid and Aroids and Perlas ng Silang ni Dr. J. Silvestre at ni Boyet Ganigan, mga batikan na horticulturists, horticulture experts ng Yes. Kaya kung gusto niyo malaman din, magkaroon ng 101 on plants and horticulture collection. Diba? Kahit habil nyo lang. Meron po kaming speaking workshops galing sa mga batikan na mga eksperto tungkol sa horticulture. Alam po ninyo, Partner Emer, alam mo ninyo ito? Sa ibang bansa tulad ng India. Yan, maganda ibalita yan, Ma'am Cory. But bago mo ibalita yan, babalik po tayo dahil 4:47 na. We shall have a little commercial break. Wag po kayo alis dito po sa Kaya Mo Yan.